Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa at upang tayo maging marapat pakibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka namin tinatawagan sa ngalan mo naming banal. Sa kalooban namin ipanahalin mo lubos ang Espiritu sa aming kumugupko upang sa lupaing pinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nagabot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat, ang lasa ko'y parang pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa salmo, o kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan,
higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot iyong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos sumihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo iyong aking minibithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinag-aarian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa mga pinag-aarian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, laging sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyong gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginayan sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Sa mabuting balita na ating napakinggan sa araw na ito, ang tanong ng mga alagad sa ating Panginoon ay sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ito naging tanong nila sapagkat sa pagkakala nila ang pagiging dakila ay kung sino yung nasa taas, kung sino yung may kapangyarihan. Yun naman kasi kadalasan, siguro sa buong kasaysayan sa katauhan, ang tinuturing nating dakila, yung tinitingala, yung makapangyarihan, yung may sinasabi parati sa lipunan. Pero ngayon, ang sinasabi ni Jesus sa kanya maragad hindi about sa atin, na ang pinakadakila ay yung mga maliliit. Sinabi natin maliliit, parang tumukoy sa mga bata na lubos ang pagtitiwala sa Diyos, na lubos ang kanilang pagtitiwala maging sa mga tao sa kanilang paligid. Sa kanila'y pinagkatiwala ang kaharian ng Diyos. Kung kaya't ang paanyaya sa atin ng Panginoon ay tumulad sa mga may kaloobang tulad ng sa mga bata. Mga kapatid, sa ating pagnobenaryo sa karangalan po ni San Tarcisio, isang bata,
Sa kanya ipinagkatiwala ang consecrated host nung panahon nung siya ay nabubuhay dahil ang mga sinaunang Kristiyano noon, may ilan sa kanila ang nahuli at ikinulong. At para sila mapalakas ay andun yung kumagay pagdinais nila na matanggap ang Panginoon. Kung kaya't yung obispo noon ay nakiusap sa mga nasa labas, particular po sa mga Kristiyano at obispo noon na mapadala sila ng komunyon. At alam na obispo na magiging mapanganib ang misyong ito, pero itong si San Tarcisio na isang bata ang nag-volunteer para dalhin ito. Sa kanya ipinagkatiwala ang sinabi ng obispo na pinakamahalagang yaman ng kanilang pananampalataya, ng ating pananampalataya, ng ating simbahan, ang katawan ng ating Panginoon. Sa isang bata, ipinagkatiwala ang katawan ng Panginoon upang dalhin sa mga Kristiyano na noon ay nakakulong, na noon ay nakabilanggo. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Ezekiel, ay ating natunghayan dito yung kahapon, yung pagtawag niya. Kayong araw ay ating natunghayan dito yung sinabi, yung ginawa ng Panginoon sa kanya na ibinigay sa kanya isang aklat at ito ay kanyang kainin. At nung ito'y kinain niya, sabi niya ang panlasi naging parang pulok, pukyutan. Kinain niya ito. Nangangahulugan na simula sa pagkakataong yaon, ang anumang sabihin niya, ang anumang ipahayag niya, ang anumang gawin niya, ay pagkapahayag ng lahat ng ipinasasabi sang Diyos sa kanya para sa bayan ng Israel. Tandaan natin ang mga Israelita noon ay nasa pagkakatapon sa Babylonia na kahit sa gitna ng kanilang nakalulungkot na sitwasyon, sa gitna ng mapanganib na sitwasyon ng mga Israelita na sa kanilang pagkakatapos sa Babylonia at pagiging aliping iyon, kasama pa rin nila ang Diyos. At ito sa pamamagitan ng pagkapahayag ni Propeta Ezekiel. Mga kapatid, si San Agustin, pagamat noon ay makasalanan ay naging santo ng ating inang simbahan, ay minsan may sinabi tungkol sa Eucharistia. At ano yun? Ano yung sinabi ni San Agustin tungkol sa Eucharistia? Kung ano yung kinakain natin, yun yung nagiging ano sa atin. We become what we eat. Kung kaya kapag tinatanggap natin ang Eucharistia, hindi lang natin tinatanggap ang konsagradong osya, kundi mismo ang ating Panginoon. At kapag tinanggap natin ito, hindi lang basta tinatanggap natin ito, kundi hindi nangangahulugang tinatanggap natin ang katuruan ng Panginoon. Niyayakap natin ang misyon ng Panginoon. Patuloy tayong nagpapanibago ng ating pagiging alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang mahalagang pakahulugan kapag tumatanggap tayo ng Eucharistia. Yun ang mahalagang pakahulugan sa tuwing tayo'y tumatanggap ng Eucharistia. Sa ating ipinagkatiwala ng Diyos ang sakramentong ito, sa ating ibinibigay ng Diyos ang sakramentong ito, sa atin ibinibigay ng Diyos ang pagkain na nagbibigay ng buhay. At harinawa, sa bawat pagtanggap natin ng Eucharistia, ay mapaalala na si Jesus ay nananahan sa atin. Si Jesus ay nananahan sa atin at tayo ay
manahan sa buhay ni Jesus. At kapag sinabi nating tayo inananahan sa buhay ni Jesus, handa nating tanggapin, pakinggan, sundin ang kanyang katuruan. Handa tayong magpanibago araw-araw ng ating pagiging alagad, ng ating pagiging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Binubuksan natin ating mga sarili sa Diyos upang tayo ay panahanan niya at sa kanyang pananahan sa atin, gabayan niya tayo sa ating buhay, magsilbing lakas sa ating buhay, at gayon din tayo ay mabuhay sa kabanalan. Mga kapatid, isang malaking biyaya sa atin ang ipagkaloob ang kaharian ng Diyos. Sa pagkakaloob sa atin ng kaharian ng Diyos, tayo patuloy binibigyan ng Panginoon ng mga sapat na biyaya upang tayo ay mapabilang dito, upang tayo ay yakapin ito. At isa sa mga biyayang ito, ang Eucharistia na patuloy nating tinatanggap, na patuloy na nagsisilbing tagapagpaalala sa atin ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang gawin niya tayong karapat-dapat na maging kanya mga minamahal na anak. Ating itutugon, punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga lider ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga magulang naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinahahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at yaong mga nakaratay sa kanilang tahanan, naway mabanaag ang kalinga at kasiyahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway walang bahid ng kasalanan na nakabalik sa tahanan ng Ama sa langit. Malalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang pasasalamat ni na Virgilio Lagsao, Honor C. Tamco, Linda Calison. Hindi patuloy nating dalangin ang natatanging kaibigan ni Josephine Bardos para sa mga nagdiriwan ng kanilang karawan na sina Linda Calison, Violeta Mendoza, Enrique Tagle, Lia Nicole Ignacio. Patuloy nating idalangin ang maagang pagaling ni na Maria Cristina Laderas Manginao, Amelita Robles, Natalia Reyes, Marlon Aguilar. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando Edilberto Sr., Danilo Joselito, Rafael, Isabel, Eugenia, Roberto at Eugenia.
Ating idulog sa Diyos yung nating intensyon at panalangin. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Ipagulo mo sa amin ang kababaang loob ng isang bata sapagkat sa mga katulad nga nila ang kaharian ng langit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang mga alin ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mo ibigay sa amin upang maihain, at sinawang gumanap na iyong ginagawa upang kami tubusin, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo yung pinila sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo yung unang aning bigay na anak mong lagagak sa amin, nang katiyakan na kalang mabuhay kami sa pili mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, kanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng
sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin sa tukso, at yatya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at iriyos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at pagkailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na
at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at pagtanghal sa amin sa lulinin na iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti at mapagmahal ni Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, kumain tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Magandang umaga po sa ating lahat.